Nakadaong na nga sa isang marine protected area, expired pa raw ang kontrata ng foreign vessel na nasa Lobo, Batangas ngayon. Magsasagawa raw sana ng dredging sa Lobo River ang barkong MV Emerald. Nakarehistro ang barko sa Sierra Leone sa Africa, pero karamihan mga Chino ang mga tripulante nito. Inutos na ng DENR na kansilahin ang Environmental Compliance Certificate o ECC ng kumpanyang may hawak ng MV Emerald. Live mula sa Lobo, Batangas, may report si Chino Gaston. Chino. Joseph Maris, liban sa mga kaukulang permiso ay tinitingnan din ngayon ng mga otoridad kung maaring o posibleng may mga naganap na paglabag sa mga batas pangkalikasan sa biglaang pagdating at pagdaong ng napakalaking dredging vessel dito sa bayan ng Lubo sa Batangas. At personal nating nakita kanina na pawang nagpapatakbo ng nasabing barko ay mga tripulante mula sa mainland China. Kasama ang GMA News, pinuntahan ng PNP Maritime Group ang nakadaong na dredger sa karagatan ng Lubo, Batangas, ang MV Emerald. Nakababa ang angkla nito na posibleng paglabag na agad sa batas kalikasan dahil sa posibleng pagkasira ng bahura sa ilalim. Sabi rin ng PNP Maritime Group, masyado itong malapit sa dalampasigan. Sinecheck natin na kung may mga batas dito na halimbawa yung marine protected area, kung ang lokal ng Lubo ay nagpatupad na ito ay isang marine protected area at pinagbabawal, may mga activities na pinagbabawal, yun ay ipapatupad natin. Rehistrado sa Sierra Leone, isang bansa sa Africa, ang MV Emerald. Habang iniikutan ng mga pulis ang barko, naglabasan ang crew nito na karamihan ay mga Chino. Nakangiti ang mga ito at panay ang kaway. Why? Why no work? You're waiting for? Waiting for permission. Ang pagdating ng higanting dredger, ikinagulat ng mga residente. Lalo't isang marine protected area dahil bahagi ito ng isa sa sentro ng marine biodiversity ng bansa, ang Verde Island Passage. Dito matatagpuan ang napakaraming uri ng marine life at nagsisilbing pangitlugan ng napakaraming isda. Ngayon, alam nyo magdedredging pala. Anong okay lang? Nakakatakot talaga, sir. Dahil? Dahil hindi naman kami sanay na may kukuha na naman ng buhangin dito sa may kukuha ng buhangin. Siyempre, yaman namin yan eh. Ayon kay Lubo, Batangas Mayor Jurly Manalo, Biyernes pa nang dumaong ang MV Emerald sa kanilang bayan. Magsasagawa raw ito ng dredging operation sa Lobo River. Nang hingan ng kaukulang papeles, isang pasong kontrata raw sa administrasyon ng dating mayor ang iprinisenta sa kanila ng Seagate Engineering and Build Systems na siyang kumuha sa MV Emerald. Nakita po silang kontrata noong 2008 pa. Yun pong kontrata na yon ay hindi nila ginawa nung hanggang 2012. May nakuhang Environmental Compliance Certificate o ECC ang Seagate mula sa DENR. Nakapag-comply raw ang Seagate sa requirements kaya sila nabigyan ng ECC. Sa isinumiting application ng Seagate para sa ECC nitong 2018, nakalagay roon na ang makukuhang buhangin sa dredging operation ay dadalhin sa Hong Kong para sa construction ng kanilang airport. Gayunman, hiningan daw ng DENR ng dredging plan ang kumpanya. Nakalagay din sa ECC, within 60 days, upon issuance of the ECC, mag-submit ka na sa akin ng permit mo sa local government unit, mag-submit ka sa akin ng NWRB mo, ng MyMGB mo, hindi nag-submit. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Seagate Engineering and Build Systems. Pero kahit pa raw nakakuha ng ECC ang Seagate mula sa DENR, kailangan pa rin daw nito ng permiso mula sa lokal na pamahalaan. Maaari yung meron silang EEC, pero sa amin, wala silang permit. Kami ang nakakaalam kung ano yung tama at makabubuti sa aming bayan. Ngayong araw, ipinag-utos na raw ni DENR Secretary Roy Simato na tuluyang kansilahin na ang ECC ng naturang kumpanya. Joseph, nakausap natin ng mga residente dito sa Lubo, Batangas, particular dito sa coastal areas, at wala naman tayong naririnig o di kaya nararamdaman na pangamba o takot ng mga residente patungkol sa biglaang pagdating ng nasabing barko at yung mga nakikita nilang mga tripulanting Chinese na nag-ooperate nito. Pero nagbigay din naman sila ng o nagpahayag ng kanilang pag-aalala
sa posibleng masamang epekto daw ng dredging operation kapag ito'y itinuloy dahil maaring malaki daw ang maging epekto nito sa matagal na nilang ipinagmamalaki na kalikasan dito sa karagatan na siyang malaking dahilan din kung bakit unti-unting nakikilala ang lugar na ito o parte na ito ng lalawigan ng Batangas bilang isang tourist destination. Joseph. Chino, bottom line, dapat bang nandyan yung barko na yan in the first place or wala na? Because you mentioned in your script, 2008 pa yung proyekto, yung kontrata na hawak ng mga ito. Ay bakit nandito yan? 2019, 9 years? Right. Ang ating assumption dito, no, dahil wala rin naman tayong nakuhang pahayag mula doon sa Seagate, yung korporasyon na Seagate, no, na siyang kumuha ng services nitong MV Emerald. Ang ating understanding dyan at yung presumption din ng mga otoridad ay meron itong dating kontrata na nag-autorisa o di kaya pwedeng magsagawa, no, or nag-uutos na pwede itong magsagawa ng dredging operation. Base doon sa napakaikling pag-uusap natin dito sa ilang mga tripulante o yung crew itong naka-standby ngayon na dredging vessel. Ang sinasabi nila, ito yung unang pagkakataon nila na dumating sila dito sa Lobo, Batangas para magsagawa ng dredging operation. So then again, ulitin natin, without the side of yung Seagate Corporation ay hindi natin alam kung valid pa ba yung contract nila with this dredging company or this the ship na pinadala dito na we assume also belongs to another company na sinasubcontract nitong Seagate Seagate Corporation, no? So we can only assume those things. If they have, ang sabi ng PNP Maritime Group, they have all the necessary papers para payagan silang makadaong dito sa dalampasigan ng Lobo, Batangas, at meron din naman silang papeles para payagan itong mga tripulanteng Chinese na magtrabaho para doon sa project na kinontract nga sa kanila ng Seagate Corporation. So along the way, kasama ito sa magiging investigasyon ng mga otoridad kung valid pa ba itong kontrata ng Seagate dito sa local government, kung kaya't nagkaroon ng bago na, dumating nga yung barko na ito sa understanding na pwede silang humakot ng buhangin mula rito sa Lobo, Batangas. You also mentioned na kumukuha ng buhangin yan sa Batangas at dadalhin sa Hong Kong para dun sa gagawin nilang airport doon. Sa atin pa talaga kumukuha ng buhangin. Yeah, well, ang pagpapaliwanag sa atin nitong PNP Maritime Group, normal naman daw yon talaga. No? Kapag merong contract para i-dredge ang isang lugar, merong material, syempre, no, natatanggalin. Let's say from the Lobo River, yung material na yan, whether it's rocks or sand, ay you have to put it somewhere. Bawal ito ilaglag din naman sa ating mga karagatan, no, dahil sa ating mga environmental laws. So, bahagi ng kontrata dito sa dredging vessel na ito ay ang pag-dispose nitong nasabing material na kanyang nakuha, let's say, sabihin na natin dito sa ilog ng Lobo, dadalhin niya ito, no? So, parang sinasabi nga, doble yung compensation nitong dredging company. Binabayaran siya para mag-dredge, palalimin ng river, at babayaran din siya ng isa pang entity, no, na kinakailangan naman ng panambak. So, yan daw yung business model nitong mga dredging companies na ito. Alright, you mentioned that the contract was for a project para sa 2008. Ano yung sinasabi ngayon ng LGU dyan? Valid pa ba yun or hindi na? Well, ang sinasabi nila, they don't care whether nag-issue ng ECC itong DNR sa Seagate Corporation. No? So from our understanding, hindi na binigyan o ni-renew ng local government yung business permit nitong Seagate para siyang makapag-operate ng dredging operation o mag-autorisa ng dredging operation dito sa Lobo River. No? Kasi the reason na dinedredge daw ito ay para mapigilan yung pagbaha dito sa kanilang lugar, no? Katunayan nga, merong isang malaking dike na patuloy na tinatayo ngayon sa halagang
halos 1 bilyong piso no ang project cost ito para mapigilan at ma-minimize ang flooding dito sa bayan ng Lubo no. So corollary na lamang or parang bonus na lamang no na merong mga nakukuhang buhangin dito itong mga dredging operators para maibenta sa ibang bansa. Alright, Chino, na-quantify na ba ngayon ng ating otoridad kung may napinsala ba na mga bahura dyan? Because that's a very precious kayamanan ng, sabi nga nung interview mo, abay likas na yaman yan ng mga taga riyan. May na-quantify na kung may nasira ba dahil dyan? Wala pang actual na pagsusuri na nangyari, Joseph, no? Pero ang mismong mga pulis na kasama natin kanina ay sinasabing merong disconnect na nangyayari dahil pinayagan ng Philippine Ports Authority na makapagdaong dito sa coast ng Lubo. Particular, malapit sa dalampasigan itong dredging vessel na sobrang laki na sigurado malaki ang anchor nito. No? At pag titingin natin kanina dito, mababaw lang yung tubig na yan, nakikita nyo sa inyong screen. Kita po natin na puno yan ng coral reefs sa ilalim. Kaya sinasabi ng PNP Maritime Group kanina, ng mga grupong kasama natin, ay sinasabi na malamang sa hindi, may nasira ng bahura dyan mula nang nagsimulang tumambay ang barkong yan. Pero then again, yun na nga, sinasabi natin may disconnect. Pinayagan rin naman sila, meron namang permit dyan sa mismong area na yan. So, ang dapat mag-resolve daw nito ay yung local government at yung provincial government that declared this area in the first place as a marine protected area. Okay, so yung pagkakansela ng ECC ng DNR, anong ibig sabihin yan? Paalisin ba yung barko na yan or magpapatuloy doon sa plano nilang dredging operations? So kung wala na siyang ECC, lalong wala ng karapatan talaga yung kumpanya na nag-subcontract dito sa MV Emerald na magsagawa ng kahit anong dredging operation, whether using MV Emerald or any other means. So ang dinig nga natin kanina ay hihingi na ng tulong yung LGU dito sa Coast Guard o di kaya sa PNP Maritime Group para kumbinsihin na lumayo na itong dredging vessel na ito na posibleng ang sa kanyang pananatili dyan sa dalampasigan ng Lubo sa Marine Protected Area ay maaring nakadudulot na ng pagkasira ng kalikasan. Alright, maraming salamat, Chino Gaston.